Sa mundo ngayon na ang lahat ay maingay, lahat gustong mapansin, gustong marinig, gustong ipakita ang sarili, may isang uri ng lalaki na hindi kailangang magsalita ng marami. Pero siya ang pinaka-nakaka-attract. Hindi siya loud. Hindi siya nagpapakitang gilas. Hindi siya naghahabol ng atensyon. Pero kapag pumasok siya sa kwarto, ramdam siya. Bakit? Dahil may power ang katahimikan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kapag tahimik ka, mas lalo kang nakaka-attract gamit ang stoic mindset, hindi para maging cold, kundi para maging composed, mysterious, at powerful. Una, may control. Ang taong hindi kailangang magsalita agad ay kadalasang may malalim na kontrol sa sarili niya. Hindi siya impulsive, hindi siya padalos-dalos sa reactions, at hindi siya basta nadadala ng emosyon sa bawat sitwasyon. Sa stoic mindset, ang kontrol sa sarili, lalo na sa emosyon at salita, ay isang malinaw na anyo ng power. Dahil ang totoo, mas madaling magsalita kaysa manahimik, mas madaling mag-react kaysa mag-isip muna. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa mga sandaling iyon, ipinapakita mo na hindi ka basta-basta naaapektuhan ng external na bagay. Kapag kalmado ka, hindi ka agad natitinag ng pressure, ng drama o ng opinyon ng iba. At ang ganitong klase ng energy ay agad napapansin. Dahil sa mundo na puno ng ingay at impulsive reaction, ang taong steady at composed ay bihira. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Minsan, ang pagiging kalmado at consistent ang mas nagdadala ng bigat sa presence mo. At doon nagsisimula ang tunay na attraction. Hindi sa lakas ng boses mo, kundi sa kontrol na pinapakita mo kahit tahimik ka lang. Ikalawa, may mystery. Kapag hindi mo agad ibinubuhos ang lahat ng iniisip at nararamdaman mo, nagkakaroon ng natural na mystery sa'yo. Hindi agad alam ng tao kung ano ang nasa isip mo, kung ano ang next move mo, o kung paano ka magre-react sa isang sitwasyon. At doon nagsisimula ang curiosity. Nagtatanong sila, nag-o-observe sila, at mas nagiging attentive sila sa'yo. Ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit nagiging attractive ang isang tao. Dahil ang tao ay likas na gustong malaman ang mga bagay na hindi agad malinaw. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagtatago o pagiging fake. Ito ay tungkol sa hindi pagiging predictable at hindi pagbibigay ng lahat agad-agad. Sa stoic mindset, pinipili mo kung kailan ka magsasalita at kung gaano karami ang ibabahagi mo dahil alam mong may value ang bawat salita mo. At kapag hindi ka open book sa lahat ng oras, mas nagiging intriguing ang presence mo. Dahil sa huli, ang taong hindi madaling maintindihan ay mas matagal na iisip at mas nagiging memorable sa isip ng iba. Ikatlo, hindi ka mukhang needy. Ang sobrang pagsasalita, lalo na kung ginagawa ito para mapansin o mapatunayan ang sarili, ay kadalasang nagmumukhang neediness. Kapag palagi kang may gustong sabihin, palagi kang naghahanap ng reaction, o palaging ikaw ang nag-feel ng silence, maaaring magmukha itong paghahanap ng validation mula sa ibang tao. Pero kapag tahimik ka at composed, ipinapakita mo na hindi mo kailangan ang approval ng iba para maramdaman ang value mo. Komportable ka sa sarili mo kahit walang pumapansin o nagre-react. Sa stoic mindset, ang tunay na confidence ay tahimik. Hindi ito sumisigaw para mapansin. Hindi ito nagmamadaling patunayan ang sarili. Ito ay kalmadong paniniwala sa sarili mong halaga. At ang ganitong energy ay malakas ang dating dahil ipinapakita nito na buo ka kahit walang external validation. Kapag hindi ka needy sa attention, mas nagiging relaxed ang presence mo at ironically, mas doon ka napapansin. Dahil ang taong hindi naghahanap ng validation ay kadalasang siya ang kusang binibigyan nito.
Ika-4, mas pinapakinggan ka. Kapag bihira kang magsalita, mas nagiging valuable ang bawat salita mo. Hindi ka basta-basta nagsasalita para lang may masabi. Pinipili mo kung kailan ka magsasalita at kung ano ang sasabihin mo. Dahil dito, mas nagiging attentive ang mga tao kapag nagsalita ka. Dahil alam nilang may laman at may bigat ang sinasabi mo. Hindi ka nag-aaksaya ng salita, kaya mas pinapakinggan ka. Ito ang power ng selectiveness. Hindi dami ng salita ang mahalaga, kundi kalidad nito. Sa Stoic mindset, ang wisdom ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadalas magsalita, kundi sa kung gaano ka ka-intentional sa bawat sinasabi mo. At sa mundo na puno ng ingay at walang tigil na usapan, ang taong marunong manahimik at magsalita lang kapag may halaga ang sasabihin ay mas nagiging respetado. Dahil sa huli, ang taong hindi nagsasalita ng basta-basta ay siya ring pinapakinggan ng mas mabuti kapag nagsalita na. Ika-5, hindi ka madaling basahin. Ang taong madaling basahin ay kadalasang madaling mapredict. Alam na agad ng ibang tao kung paano siya magre-react, kung ano ang sasabihin niya, at kung ano ang susunod niyang gagawin. Pero kapag tahimik ka at composed, hindi agad malinaw ang next move mo. May element of uncertainty sa'yo, at dun ka nagiging mas interesting. Hindi ito tungkol sa pagiging confusing o playing games, kundi sa pagiging intentional at hindi basta-basta naglalabas ng reaksyon. Sa psychology, ang taong hindi predictable ay mas nakakakuha ng atensyon dahil pinapagana nito ang isip ng ibang tao. Mas inoobserbahan ka nila, mas iniintindi ka nila, at mas nagiging aware sila sa presence mo. Sa Stoic mindset, ang pagiging reserved ay hindi kahinaan, kundi strategy ng self-control. Pinipili mong hindi agad mag-react, hindi agad magbigay ng opinion, at hindi agad ipakita ang lahat. At sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng depth. Dahil ang taong hindi madaling basahin ay mas matagal iniisip at mas nagiging memorable sa isip ng iba. Ika-6, mas nakikita ang actions mo. Kapag hindi ka masyadong nagsasalita, mas nagiging malinaw at makapangyarihan ang actions mo. Ang bawat kilos mo ay nagsasalita para sa iyo, at kadalasan, mas pinaniniwalaan ng tao ang ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Sa Stoic mindset, hindi ang dami ng salita ang mahalaga, kundi ang kalidad at integridad ng iyong aksyon. Kapag tahimik ka ngunit consistent sa tama at makabuluhang kilos, mas nagiiwan ka ng impact sa iba at mas nabubuo ang respeto at tiwala nila sa iyo. Sa madaling salita, let your actions speak louder than your words. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ay nakikita sa kung paano ka kumikilos sa halip na kung ano ang sinasabi mo. Ika-7, nagpapakita ng emotional strength. Ang katahimikan sa gitna ng pressure o problema ay hindi simpleng pagiging tahimik. Ito ay nagpapakita ng tunay na emotional strength. Ipinapakita nito na may kontrol ka sa sarili. Hindi ka agad reactive at hindi madaling maapektuhan ng emosyon ng iba o ng sitwasyon. Sa halip na magalit o magpakadramatic, pinipili mong maging composed at malinaw ang pag-iisip. Sa mundo na puno ng kaguluhan, chismis at drama, ang isang taong kalmado at matatag ay sobrang rare at nakaka-attract dahil sa maturity, inner peace at silent confidence na natural na nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Ang katahimikan sa harap ng stress ay parang silent power, nagpapakita na kaya mong hawakan ang sarili at harapin ang anumang hamon ng may dignidad at paninindigan. Ika-8, may aura ng confidence. Ang taong komportable sa katahimikan ay kadalasang nagpapakita ng natural na kumpiyansa na hindi pilit o palabas lamang. Hindi niya kailangang punuin ang bawat sandali ng usapan o gumawa ng anumang bagay para lang maiwasan ang awkwardness. Sapat na
ang kanyang presensya upang maramdaman ng iba ang kanyang tiwala sa sarili. Ang ganitong klase ng confidence ay nakikita sa paraan ng kanyang kilos, pananalita at pakikisalamuha sa ibang tao. Lahat ng ito ay halata at kaaya-ayang damhin. Kapag ang isang tao ay may ganitong natural na tiwala sa sarili, madalas na humahango ang ibang tao sa kanya, nakakaakit siya ng respeto, at nagiiwan ng impresyon na siya ay kalmado, composed at kontrolado sa kahit anong sitwasyon. Sa simpleng pagiging tahimik at mahinahon, na ipapakita niya na ang tunay na confidence ay hindi kailangang ipakita sa malalakas na salita o malalaking aksyon. Ito ay umaapaw mula sa loob at natural na naaabot ang puso ng mga nakakasalamuhan niya. Ikasiyam, hindi ka nakakapagod kausap. Ang taong marunong manahimik ay marunong ding makinig. At ito ang isa sa pinaka-underrated na skills sa anumang relasyon. Hindi ka lang naghihintay ng turn mo para magsalita. Talagang pinapakinggan mo ang kausap mo. At kapag nararamdaman ng isang tao na pinapakinggan siya ng buo, mas nagiging open siya, mas nagiging comfortable siya, at mas lumalalim ang connection ninyo. Hindi ka nakakapagod kausap dahil hindi mo pinipilit ang usapan. Natural lang itong dumadaloy. Sa stoic mindset, ang pakikinig ay isang anyo ng respeto at presence. Ipinapakita mo na hindi umiikot ang mundo sa iyo, kundi marunong ka ring magbigay ng space sa ibang tao. At sa panahon ngayon, na karamihan ay gustong magsalita kaysa makinig, ang taong marunong makinig ay nagiging rare, at dahil doon, mas nagiging meaningful at memorable ang bawat interaction mo. Ikasampu, mas may presence ka. Sa huli, ang katahimikan ay nagbibigay ng mas malakas na presence. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas ang boses para mapansin. Minsan, ang pagiging kalmado at composed ang mas nakakakuha ng atensyon. Hindi ka nawawala sa crowd. Sa katunayan, lalo kang napapansin dahil iba ang energy mo. Hindi ka maingay, pero may bigat ang dating mo. Parang may depth, parang may control, parang may confidence na hindi kailangang ipakita. Sa stoic mindset, ang presence ay hindi nanggagaling sa pagpapakitang gilas, kundi sa kung paano mo dinadala ang sarili mo kahit walang effort na magpa-impress. At iyon ang tunay na stoic attraction. Tahimik pero powerful, simple pero may impact. Dahil sa huli, ang taong hindi kailangang mag-ingay para mapansin ay kadalasang siya ang pinaka-hindi makalimutan. Sa huli, ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito ay control, ito ay confidence, at ito ay tunay na power. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay ng mundo para mapansin o patunayan ang halaga mo, dahil ang taong sigurado sa sarili niya ay hindi nagmamadaling magsalita o magpa-impress. Komportable siya sa sarili niyang presence, kahit walang validation o atensyon mula sa iba. Sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang pag-iisip mo, mas nagiging intentional ang bawat kilos mo, at mas nararamdaman ng ibang tao ang bigat ng energy mo. Dahil sa huli, ang taong tunay na may value ay hindi kailangang magsalita ng malakas para marinig. Ramdam siya sa paraan ng pagdala niya sa sarili niya, sa kontrol niya sa emosyon niya, at sa tahimik pero matibay niyang presence na hindi madaling baliwalain.